Charmaine's point of view. Natakot ako sa ginawang paghawak kanina ni Jacob sa aking bewang. Akala ko talaga ay may masama siyang balak sa akin dahil para niya akong lalamunin ng buhay. Ang mga tingin niya kasi sobrang talim at tila parang may gustong gawin. Mabuti na lang talaga't mali ako ng hinala. Paglabas ko kasi na aking kwarto ay nadatnan kong nakaupo sa sala ang isang babae na sa tingin ko'y kaedad ko lamang. Sobrang kapal ng makeup nito't napakaiksi ng suot. Kaano-ano niya kaya tong babaeng ito? Sa isip-isip ko. Tatanungin ko na sana siya, ngunit bigla niya akong tinaasan ng kilay. Pwede bang wine na lang ibigay mo sa akin? Wala kasing lasa yung ginawa mong juice eh. Nakuha pa nga laitin ang ginawa kong juice. The nerve! Ganun ba? Sige, ikukuha kita ng wine. Dali-dali akong pumunta sa bar counter upang ikuha ito ng wine. Ngunit sa dami ng alak na nakadisplay dito ay hindi ko alam kung anong gusto niya. Bahala na. Basta na lamang akong kumuha ng alak. Kinuha ko yung bote na may bawas na para hindi na ako mahirapan pang magbukas. Habang nagsasalin ng alak ay bigla tuloy akong napaisip. Ang sabi ni Sir Jacob ay bisita raw niya ito. Sama katuwid, hindi niya ito girlfriend. Matagal pa ba? Sigaw ng kanyang bisita. Eto na po. Inabot ko sa kanya ang baso may lamang kupita at pinagmasdan siya kung paano niya ito nilagok ng straight. Hindi man lang nagpasalamat. Sa isip-isip ko. Maya-maya pa ay tumayo na siya at inayos ang maiksi niyang suot. Samahan mo ako sa kwarto ng amo mo. Bilis! Sabay maarteng naglakad. Akala mo naman doon niya to kung makaasta. Nakakainis. Sinamahan ko pa rin siya sa kwarto ni Jacob at bigla na namang tumibok na mabilis ang puso ko pagkakita ko sa aking amo. Ang mata niya ay parang nangungusap at shit ang pupula ng kanyang labi. Mukhang mangangarap na naman ako ng gising. Ngunit nang maalala ko na hindi niya ako pinili bilang maging scholar niya at muli na namang kumulo ang aking dugo. At ang mas malala pa ay kinakahiyan niya pa ako. Ayaw niyang malaman sa school na magkakilala kami. Sa inis ko'y sinimangutan ko siya at agad na tinalikuran. Hindi pa naman din ako nakakababa ng hagdan ay dinig na dinig ko ng halinghing ng bisita niyang babae na wari ko'y naghahalikan sila. Bigla tuloy ako nakaramdam ng paninikit ng dibdib. Hindi ko mayakbang mga pakot na paupo na lang sa hagdanan. Ewan ko ba kung bakit bigla ako ni-estatwa. Narinig ko tuloy ang mga kababuyan nilang ginagawa. Naroon yung palitan nila ng ungol at meron pa nga ako narinig na parang lagapak na parang pinapalo. Ang hard lang. Hindi naman kasi ako inosente sa ganitong bagay dahil dati ay nanonood kami ng aking mga kaklase na mga X-rated video. Ang sarap mo, Dina. Dinig kong sabi ni Jacob gamit ang paus na boses. Ngayon ko nakumpirma na magkarelasyon pala sila. Kaya naman pala magkatulad sila ng ugali, parehong bastos. Pinilit kong tumayo upang hindi na sila marinig. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa paglilinis ng bahay para bukas ay wala na akong gagawin. Ilang sandali pa ay nakita ko ng iika-ikang bumaba mula sa hagdan yung babae. Mukhang miss na miss siya ni Jacob kaya talagang sinulit ang pagkikita nila. Naku, kung ganito palang mangyayari sa akin kapag pumasok ako sa isang relasyon, ay nanaisin ko na lang na tumandang mag-isa. Paano naman kanina lang ay posturang-posturang babaeng ito? Ngayon ay mukha ng nabagyong itsura? Napailing na lang talaga ako. O anong tinitingin-tingin mo dyan? Ihatid mo na ako sa labas? Sigaw niya habang sapu-sapu ang kanyang puklo. Nauna ako maglakad at nakasunod siya sa akin. Hindi ko talaga mapigilan na sarili kong hindi magsalita at magtanong sa kanya. Saan ka umuuwi? Mukhang napasubo ka ha? Natatawa kong sabi. Ano pakialam mo? Tumabi ka nga dyan. Tinulak niya ako at nagmamadaling lumabas ng gate. Magpakulo ka ng dahon ng bayabas. Langgasin mo yung fek-fek mong namaga. Sigaw ko rin. Habulin sana siya ng aso. Sa isip-isip ko habang kinakandado ang gate. Nang may sara ko na ang lahat ng pinto, pati na rin ang mga ilaw ay kaagad na ako nagtungo sa aking kwarto. Matutulog na ako at bala ko kasing mag-jogging bukas. Ipinikit ko ang aking mga mata at kumuha ng unan para yakapin ang bigla na naman akong may narinig. Flak, flak, flak. Oh, oh. Paulit-ulit ko yung narinig na parang silang plaka sa aking isipan. Flak, flak, flak. Oh, oh, oh. Hay, ang sakit sa ulo. Ito yung tunog na narinig ko kanina habang nasa kwarto ni Sir Jacob ang girlfriend niya. Flak, flak, flak. Oh, oh, oh. Hindi ako makatulog. Sigaw ko. Kinabukasan, nagising ako dahil sa lakas ng katok ni Jacob sa pintuan.
Charmaine, gumising ka na, dinig kong sabi niya. Oo, ayan na. Nagmamadali akong tumayo sa aking higaan at mabilis na naghilamos at nagtoothbrush. Inayos ko pang aking buhok bago buksan ang pinto. Gising ba ng katulong yan? Nauna pa yung amo ha, sermon niya sa akin. Napuyat kasi ako, pag-amin ko. Kung alam niya lang ang dahilan kung bakit ako napuyat. O ano naman ang pakialam ko? Inis niyang sabi habang titig na titig sa akin na akala mong napakalaki na nagawa kong kasalanan. Hindi ko na napigilan at nagtaas na ako ng boses. Sa susunod kasi, maglakay ng pinto. Derecha ang sabi ko dahilan para mapahilot siya sa kanyang sentido. Aba, teka, kanino bang bahay ba to? Sa'yo, kaso konting respeto naman. Dali-dali akong lumabas sa aking kwarto at iniwan ko siyang nakatayo sa harap ng aking pintuan. Kung makaungol pa yung girlfriend mo, akala mong kinain ng buhay? Bigla siyang napaubos sa akin sinabi. Don't tell me, nagsiselos ka. Ako, magsiselos? Bakit? Gusto ba kita? Tss, tuwirang sabi ko pero deep inside ay napaisip din ako sa akin sarili. Bakit nga ba ako nagkakaganito? Naupo siya sa sofa at dinampot ang dyaryo habang ako naman ay isa-isang binubuksan ng ilaw. Alam mo, magluto ka na lang. Late na kung magluluto pa ako. Baka tanghaliin ka pa sa trabaho. Wala akong pasok. Ano? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o anong maalala kong Sabado nga pala at pareho kaming walang pasok. Eto na po yung pagkain mo. Matapos kong ilapag sa lamesa ang inihanda kong pagkain ay bigla ako natigilan. Bakit hindi na siya nagagalit sa akin kapag sinasagot ko siya ng pabalang ngayon? Ganun na lang bang epekto ng pagkikita nila ng girlfriend niya at bigla-bigla na lamang siyang bumait? Habang kumakain si Jacob ay lihim siyang napangiti sa mga inasal ni Charmaine kanina. Gusto niya man itong kagalitan dahil kung sagot-sagutin siya nito ay parang hindi siya nito amo. Ngunit imbis na magalit siya ay natutuwa pa siya. Ang cute niyang magalit sa isip-isip ni Jacob. Lihim niya rin itong pinagmamasdan habang naglilinis. At hindi siya makapag-concentrate sa kanyang pagkain dahil naaakit siya sa dalaga kahit wala naman itong ginagawa. Agad siyang nag-iwas ng tingin na bigla itong humarap dahilan para mahuli siya nito na tinitignan ng dalaga habang naglilinis. Ano na naman kayang problema nitong isang ito? Wika ni Charmaine sa kanyang isipan. Hindi niya binigyan ng mali siyang tingin ng kanyang boss dahil sanay na siya na naginto siya nito tingnan mula pa noong unang araw na una siya nitong nakita. Ang dating takot ni Charmaine kay Jacob ay unti-unti nang napalitan ng inis at galit. Paano ba naman kasi napakababa lagi ng tingin nito sa kanya. Nang matapos si Jacob na kumain ay kaagad itong dumiretso sa pool upang maligo. Agad itong naghubad ng damit at tanging brief lamang ang iniwan. Huwag mong tignan, huwag mong tignan. Saway ni Charmaine sa sarili, ngunit nakita na lamang niyang kanyang sarili na nagtatago sa likod ng kortina habang pinagmamasdang lumangoy ang amo. Mahal niya kayang girlfriend niya? Wala sa sariling nasabi niya. Para kasi kay Charmaine ay katulad sana ni Jacob ang type niya sa lalaki. Bukod kasi sa macho to ay sobrang gwapo rin ito. Para sa kanya ay bonus na lang ang pagiging milyonaryo nito, ngunit agad siyang napailing ng maalala na pinatira lamang siya nito dahil may kasalanan ng ama niya dito at makakaalis lamang siya kapag nagpakita na ito. Aminin man niya o hindi ay lihim na siyang nagkakagusto kay Jacob. Napatunayan na kasi niya sa kanyang sarili na hindi naman pala ito ganun kasama. Mabait si Jacob at malaki ang puso. Yun nga lang naging bato na ito dahil sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Ay kalabaw! Napatalon si Charmaine sa gulat nang biglang mag-ring ang telepono nito. Nang dadamputin naman niya ay bigla itong namatay. Tatalikod na sana siya nang muli itong tumunog at aksidente niyang nabuksan ang text ni Benji. Bro, kamusta yung babae? Masarap ba? Ano, mamaya? G ulit? Kahit na bali-balik rin ang letra ng basahin yun ni Charmaine, ay pilit niya pa rin inintindi kahit na sumakit ulit ang ulo niya. Hindi niya girlfriend yung bisita niya kagabi? Tila gustong lumundag ni Charmaine sa nabasa. Kung ganun, GRO lang pala yung hayop na yun. Biglang umasim ang mukha ni Charmaine nang maalala ang pagtataray ni Dina sa kanya kagabi. Kung makaasta kasi ito'y akala mo nobya. Bakit mo hawak yung phone ko? Nagbabasa ka ba ng messages? Kamuntik na niyang mahagis ang cellphone ni Jacob nang bigla itong sumulpot mula sa kanyang likuran. Hubad baro ito't basang-basa habang sa gawing ibaba naman ay bakat na bakat. Nagre-ring kasi, dadaling ko sana sa'yo pero bigla namang namatay. Wala akong nabasa. Natatarantang paliwanag niya. Mukhang hindi naman naniwala si Jacob sa kanya at seryoso na naman itong tumingin sa kanya. Muli na namang kumabog ang malakas ng dibdib ni Charmaine, hindi dahil sa galit ang kanyang amo, kung hindi galit na galit ang nasa ibaba nito. Inagaw ni Jacob mula sa kamay ng dalaga ang kanyang cellphone,
dahilan para makaskas ang nakaumbok niyang sandata sa tagiliran ng dalaga. Oo nga, nakalimutan ko ng hirap nga palang magbasa kaya sigurado kung wala ka nabasa. Wika ni Jacob sabay ngisi na parang nanunuya. Oo, hindi ko nabasa. Na kumuha ka ng bayarang babae para lang mailabas ang init mo. May nalalaman ka pang satisfy me dyan. Tsk. Hindi na nakontrol ni Charmaine ang sarili at nilabas na niya ang gusto niyang sabihin kay Jacob. Ano? Di inamin mong nabasa mo at saka bakit mo alam yun? Nakikinig ka ba kagabi? Paano hindi ko maririnig? Hindi niyo nga sinara yung pinto. Kung makapagsalita ka parang matino ka ha? Sige nga, bakit ka nakalingerie? Pantulog yun. Para silang aso't pusa na ayaw magpatalo sa isa't isa. Pantulog ka dyan. Alam mo bang mga pokpok lang nagsusuot nun? O hindi kayo mga babae na nang aakit sa kanilang asawa? Kaya pala ganun ang titig mo sa akin kagabi. Naakit ka sa akin no? Sorry, ayaw ko sa gurang. Nagulat rin ng dalaga na bigla niya sabihin na gurang itong si Jacob kaya naman bago pa siya samain ay dali-dali na siyang nagtatatakbo. Ano sinabi mo? Hoy, bumalik ka rito! Hinabol ni Jacob si Charmaine hanggang sa may garden. Gurang pala ha? Aabutan na sana niya ang dalaga nang bigla itong nawalan ng malay. Charmaine, gumising ka! Nag-aalala si Jacob dahil namumutla ang labi ng dalaga. Hindi niya napansin ang dalawa niyang tauhan na nakatayo sa labas ng gate. Boss, dali na natin siya sa ospital. Wika ni Edgar na isa sa mga kanyang bodyguard. Sige, ihanda mo yung sasakyan, Kenneth. Magbibihis lang ako. Nakabrief lamang kasi si Jacob gawa ng kaliligo lamang niya sa pool. Kasama ni Jacob ang tauhan niya si Edgar at Kenneth patungong ospital. Kahit na mukha mga goons, ito'y kinabahan din ng mga ito nang bigla na lang nawala ng malay ang dalaga. Agad din nila sa emergency room si Charmaine upang mabigyan ng paunang lunas. Si Jacob naman ay naiwan sa labas ng ER habang panay ang isip kung ano ba ang nangyari. Kulang 2 oras din ang binilang bago lumabas ang doktor na tumingin sa dalaga. Excuse me sir, ikaw po ba ang kasama ng pasyente? Opo, ako nga po. Sumunod po kayo sa akin. Kinakabahang sumunod si Jacob sa doktora. Maraming gumugulo sa kanyang isipan kung bakit inimatay ang dalaga. Naroon yung iniisip niyang nagdadalang tao ito o kung hindi kaya ay may malalang karamdaman. Pagpasok ni Jacob sa loob ng klinik ng doktora ay akalain mo simpleng tao lamang siya. Nakasuot lamang kasi ng puting sandot bulaklaking short. So, kaano-ano po kayo ng pasyente? Tanong na doktora na nasa edad 40. Hindi malaman ni Jacob ang sasabihin sa nasabing doktor kaya bigla na lang nasabi niya na, girlfriend ko po siya. Bigla namang nagsalubong ang kilay ng doktor na parang hindi makapaniwala. Oh, I see. Akala ko kasi tito ka niya at nakuha pa ngang magbiro ng doktora. Mabilis naman na dumipensa si Jacob. Grabe ka naman dok, 32 lang po ako. Nagbibiro lang ako kanina. Anyway, tungkol nga pala sa nangyaring pagkahimatay ng girlfriend mo. I think dulot yun ng matinding trauma. Paliwanag ng doktor habang may sinusulat sa papel. Trauma? Pag-uulit ni Jacob. Yes, base kasi sa pagsusuri namin, trauma ang dahilan. Tanong ko lang, magkasama ba kayo sa bahay? Paano bang pagsasama nyo? Nagkakasakitan ba kayo verbally or physically? Naisip tuloy ni Jacob ang mga nagawa niya sa dalaga. Palagi niya kasi itong pinagsasalitaan ng masasakit. Hindi naman po, pagsisinungaling niya. Posible rin na may nakita siya o nakasalubong na kinatatakutan niya. Doon na pumasok sa isipan ni Jacob na baka may kinalaman ng dalawa niyang tauhan sa pagkahimatay ni Charmaine. Wala rin po, Dok. Pagsisinungaling ulit niya, ngunit malinaw na kay Jacob na siya at ang dalawa niyang pangtauhan ang dahilan ng pagkatrauma ng dalaga. Kung ganoon, I must say, naiwasan na lang siyang bigyan ng stress para hindi na maulit ang mga ganitong bagay. Inabot ng doktor ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga gamot at vitamins na kailangang inumin ng dalaga at nagpaalam na. Paglabas ng opisina ni Jacob ay kaagad siyang sinalubong ng dalawa. Boss, kamusta? Okay na, kaso may problema. Ano yun, boss? Kailangan ko na kayong tanggalin. Kayo ang dahilan kung bakit siya hinimatay. May trauma siya sa inyo. Si Edgar at si Kenneth kasi ang inutusan noon ni Jacob na dumakip sa dalaga at sila rin ang nagtangkang pagsamantalahan ito kaya naman nakita sila ng dalaga ay kaagad itong hinimatay dahil sa labis na takot. Charmaine's POV. Nagising na lamang ko na hindi pamilyar sa akin ang paligid. Nasaan ako? Kaninong kwarto to? Muli na naman ako nakaramdam ng takot. Mabilis ang tibok ng puso ko at hindi ko mapigil ang nervyos ko. Tulungan niyo ako! Sigaw ko.
Kanina kasi, nakasalubong ko yung dalawang lalaki na nagtangkang babuyin ako noon. Mga tauhan sila ni Jacob at hindi ko alam kung dinukot ba ulit nila ako para pagsamantalaan. Napagtanto ko rin na ibang suot kong damit kaya lalo akong kinabahan. Tulong! Pakawalan niyo ako rito! Mas nilakasan ko pang aking sigaw para may makarinig sa akin. Maya-maya pa'y biglang iniluwan ng pintuan ng aking amo. Humahangos ito tila natataranta. Charmaine, gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin ngunit sa halip na sagutin ko siya ay binalibag ko siya ng unan. Ano na naman ang pinaplano mo? Balak mo na naman ba akong ipababoy sa kanila? Ano, hindi. Mali ka nang iniisip. Paliwanag niya habang papalapit sa akin. Sabi na nga ba, masama kang tao. Pakawalan mo ko rito. Tumayo ako mula sa kama at dali-daling tumakbo patungong pintuan para lumabas ngunit mabilis niya akong niyaka para pigilan. Shh, everything is alright. Wika niya habang mahigpit na nakayakap sa akin. Naramdaman ko rin na hinimas niyang aking likod habang pilit akong pinapakalma. Maniwala ka, hindi ka na nila guguluhin. Pagsisiguro niya. At bakit ako maniniwala sa'yo? Itong kwarto na to, nasaan ako? Hindi kasi pamilyar ang lugar na ito sa akin. Kulay pink ang pintura ng dingding at puno ng stuffed toys ang paligid. Nandito ka sa kwarto ng anak kong si Lana. From now on, dito ka na magkakwarto para masubaybayan kita sa pag-inom mo ng gamot. Gamot? Anong gamot? Hinimatay ka kasi kanina nang makasalubong mo sila Edgar. Dinala kita sa doktor at ang sabi na trauma ka raw kaya ayun. Tinanggal ko na sila kaya wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Unti-unti na naging malinaw sa akin ang lahat. Kaya pala ganun na lang ang takot ko nang makita sila ay dulot pala yun ang matinding trauma ko sa kanila. Nang tangkain nila kong gahasain noon. Bitawan mo kasi ako. Bakit ba kasi kailangan kong tumira dito at magpaalipin gayong wala naman akong atraso sa'yo? Pinilit kong kumawala mula sa kanya ngunit mas lalo niya pang hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin. Hindi ka aalis, okay? Dito ka lang. Matigas niyang sabi. Hindi ko alam kung anong paghirap ang sasapitin ko sa kamay niya. Ayaw niya pa kasi akong paalisin kahit na nagkakaroon ako ng sakit ng dahil sa kagagawa niya. Kinamumuhian kita. Ikaw na yata ang pinakamasamang taong nakilala ko. Bigla siyang napabitiw sa akin nang marinig niyang tumunog ang doorbell. Tinulak niya ako pahiga muli sa kama at mabilis na lumbas ng kwarto. Jacob, buksan mo to! Hindi ko akalain na aabot na sa puntong ikukulong niya ako rito. Ang tanga ko sa part na mabilis niya akong napaniwala na mabait siya. Yun pala'y mas malala pa siya sa inaakala ko. Walang patid ang pagtulo ng aking luha at mahapding-mahapdi ng aking mga mata sa kakaiyak. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Maya-maya pa'y narinig kong bumukas ang pintuan at parang alam ko na kung sinong pumasok. Nagtulog-tulogan ako dahil ayoko siyang kausapin at ayoko nang maniwala sa kanya mga sasabihin. Isa lang kasi ang malinaw sa akin. Yun ay ang hindi mangyayari na maging mabait siya sa akin. Alam kong may kasalanan ng ama ko sa kanya at gagamitin niya lang ako para makapaghiganti. Kung ano man yung pinaplano niya, sisiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay. Iisip ako ng paraan para makaalis sa impyernong mansyon na ito. Charmaine, gising na. Dinig kong sabi niya, ngunit nagpatuloy pa rin ako na magtulog-tulugan. Charmaine, kanina ka pa hindi kumakain, baka lalo makasama sa'yo yan. Sa paraan pa lang na pagsasalita ay akalain mo talagang sensero siya sa sinasabi. Gusto ko sanang sagutin siya na lalo akong sasamain sa ginagawa niyang pagkulong sa akin, ngunit mas pinili ko na lang na manahimik. Naramdaman ko pang hinipo niyang aking noo, sabay huminga ng malalim. You're sick. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lang na may dumamping basang bimpo sa aking noo, pati na rin sa buo kong katawan. Hindi ko maintindihan kung bakit niya pa ako inaalagaan. Sana hinayaan na lang niya akong mamatay. Total wala nang silbi pa ang buhay ko. Maya-maya pa'y naramdaman ko na unti-unti na niyang hinuhubad ang suot kong damit, kaya naman no choice na ako kung hindi ang idilat ang mga mata ko. Anong ginagawa mo? Gulat kong wika nang makita kong tuluyan na niyang nahubad ang suot kong blouse. Huwag mo kong hawakan, please. Maawa ka sa akin. Wala akong gagawin sa'yo. Hindi kita pagsasamantalahan, okay? Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa habang ako naman ipatuloy rin sa pagpupumiglas. Ngunit dahil wala akong lakas at nanghihinap ang aking katawan ay wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan na lang siya. Masamang-masama ang loob ko dahil nakita na niya ang buo kong katawan na dapat sana'y para lamang sa mata ng aking magiging asawa. Kumain ka na, iinom ka pa ng gamot. Wika niya na mapalitan na ako ng damit. Ayokong kumain. Pagmamatigas ko. Kakain ka sa ayaw at sa gusto mo.
Kinuha niya ang mangkok na may laman na sabaw at nilagyan ng kutsara. Sinabing ayaw ko nga eh. Hayaan mo na lang ako mamatay sa gutom. Hinawi kong hawak niyang mangkok at aksidente yun na tumapon sa akin. Aray! Sigaw ko nang maramdaman kong napaso ang aking paa. Ang kulit mo kasi, iyan tuloy ang napala mo. Iniwan na niya ako habang nagsusumigaw sa sakit. Napakawalang hiya niya talaga. Wala na akong nagawa ko hindi umiyak na lamang habang namimilipit sa sakit. Ano pa kayang sakit ang hindi ko pa mararamdaman bago ko makamit ang kamatayan? Ilang sandali pa ay bumalik si Jacob dala-dalang isang lagayan na may nakadrawing na pulang cross. Ano yan? Isa-isa niya nilabas ang betadine, gasa, alcohol at surgical tape kaya nakumpirma ko na gagamitin niya ang aking lapnos. Ang tigas kasi ng ulo mo. Nagsimula na siyang linisin ang namumula kong balat at sunod ay nilagyan niya yun ng betadine. Nilagyan niya rin ng gasang parte na may sugat at mabilis nang nilagyan ng tape. Please lang Charmaine, huwag ka na sanang makulit para hindi ka na masaktan. Wika niya habang muling binabalik sa lagayan ang mga ginamit niya. Kapag ba sumunod ako sa'yo, hindi mo na ako ikukulong dito. Panguuto ko. Naisip ko kasing hulihin ang loob niya nang sa gayon ni madali ako makatakas. Natatakot na kasi ako kay Jacob para siyang baliw. Mabilis magbagong mood niya at hindi ko na siya maintindihan kaya kailangan kong gumawa ng hakbang para makaalis na rito. Naisip ni Charmaine na sundin ang lahat ng gusto ni Jacob para madali niyang makuha ang tiwala nito. Naisip niya na hindi madaling takasan si Jacob kaya wala na siyang choice kundi ang pagsamantalang pakisamahan ito. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi kita ikukulong dito. Naisip kong dito ka na lang muna magkwarto sa kwarto ni Lena dahil mas maayos at mas malaki ito kaysa sa kwarto mo sa ibaba. Paliwanag ni Jacob sa dalaga. Pero ang totoo ay naisip niya dito na lang pagkwartuhin si Charmaine para malapit sa kwarto niya. Habang tumatagal kasi lalong nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Gusto niya ito laging nakikita o hindi kaya ay malapit sa kanya. Hindi malinaw kay Jacob kung init ng katawan lang bang nararamdaman niya sa anak ng taong pumatay sa kanya mag-ina. Pilit niya kasing inaalis sa kanyang isipan ang ideyang mamahalin niya ito. Kung ganon, mag-aaral pa rin ako? Tanong ni Charmaine habang pinipilit na tumayo. Oo naman. Inalalayan naman ni Jacob ang dalaga para tulungan tumayo. Salamat Jacob. Kunwaring aksidenteng napayakap si Charmaine kay Jacob at dinikit pang dibdib niya rito. Bigla naman nakaramdam ng init si Jacob sa ginawa ng dalaga. Pinigilan niyang kanyang sarili sa maaring magawa niya rito kung hindi pa siya tatayo. Sige, matulog ka na. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto ng dalaga at agad na dumiretso sa banyo. Sige. Lihim na napangiti si Charmaine sa nakitang reaksyon ni Jacob nang magkadikit ang kanilang katawan. Naisip niya na pwede niyang gamitin ang kanyang katawan upang paamuhin ang amo. Sa ganong paraan ay maaari niya itong kontrolin upang tuluyan na nito makalimutan ang kanya mag-ina. Kinabukasan ay maagang gumising si Charmaine para ipaghanda ng almusal ang kanyang amo. Magaan na kasi ang pakaramdam niya dahil inalagaan siya nito. Habang naghahain ay biglang sumulpot sa kanyang likuran si Jacob. Magaling ka na? Manghang wika nito sabay hawak sa magkabilang balikat ng dalaga. Oo, salamat sa'yo. Isang peking ngiti ang ginawad ni Charmaine sa amo. Kunwari totoo sa kanyang sinasabi pero deep inside ay galit na galit siya rito. Pinagmamasdan lamang ni Charmaine ang kanyang amo habang kumakain at palihim niya itong iniismiran. Maya-maya pa ay biglang tumingin sa kanyang amo at kamuntik na siya nitong mahuli kaya agad siyang nagdahilang magwawalis lang muna sa labas. Okay, after mo maglinis, magbihis ka, aalis tayo. Napahinto si Charmaine sa narinig. Saan tayo pupunta? Kinakabahang tanong niya. Basta malalaman mo. Hindi mo naman ako ililigaw, hindi kayo itatapon sa dagat. Baliw, kung ano-anong iniisip mo. Maglinis ka na. Ang ganda sana nilang pagmasdan, akala mo'y mag-asawang naglalambingan. Ang nakakalungkot lamang ay pareho silang hindi totoo sa isa't isa. Oo, attracted sila sa isa't isa, ngunit kahit na gano'n ay merong galit sa puso nila na siyang pumipigil upang magkalapit sila. Samantala, gaya ng utos ni Jacob ay maagang naligo ang dalaga. Sinuot niyang bago niyang puting sando na binili niya sa palengke at pantalon naman sa pang-ibaba. Nilugay-gay niya ang buhok niya at nailagay ng lip tint sa labi. Hindi na niya kailangan ng makapal na makeup dahil natural na siyang maganda. Likas na kasi siyang maputi at ang mga pilik mata niya ay otomatikong nakakulot na. Paglabas niya ng kanyang kwarto ay siya ring paglabas ni Jacob. Pareho silang natigilan at naistatwa sa kinatatayuan. Pareho rin nilang pinuri sa kanilang isipan ang itsura ng isa't isa.
Shit, ba't ang gwapo niya? Sa isip-isip ni Charmaine nang makita sa Jacob. Shit, those body. Ano kaya pakaramdam kung hawakan kong mga yun? Sa isip-isip naman ni Jacob habang nakafocus ang tingin sa dibdib ng dalaga. Kapwa sila tulala sa isa't isa nang biglang may nalaglag na butiki kay Jacob. Hindi naman mapigilan ng dalaga na hindi matawa dahil sa reaksyon ni Jacob. Para butiki lang eh. Hoy ikaw, anong tinatawa-tawa mo dyan? Paninita niya sa dalaga. Wala, masama ba? Bakit nga pala ganyan na suot mo? Balak mo bang akitin ng mga lalaki doon sa mall? Magpalit ka nga. Pang-iiba ni Jacob ng usapan. He acts like a jealous and possessive boyfriend to Charmaine. Ayaw niya itong lumabas ng ganun lamang ang suot. Ang gusto niya kasi siya lamang ang magfe-fiesta sa katawan nito. Okay na to, bakit ko naman sila aakitin eh? May iba akong gusto. Wika ni Charmaine which is binigyan naman ni Jacob ng ibang kahulugan. Sino? Yung sir mo? Mahiya nga kayo. Hindi madaling magtago ng nararamdaman si Jacob, lalo na kapag nakakaramdam siya ng selos. Muli na namang nainis si Charmaine sa kanyang amo. Ayaw na ayaw kasi siyang nakakarinig ng hindi maganda tungkol sa sir niya. Anong nakakahiya doon? 27 years old lang naman siya at ako ay 21. Hindi naman magkala yung edad namin. Padabog na bumaba ng hagdanan si Charmaine at saka bumulong-bulong. Mas nakakahiya nga siyang kasama. 11 taon ang gap namin. Hindi alam ni Charmaine na nasa likuran lamang niya ito at naririnig ang kanyang mga sinasabi. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Hindi siya pinansin ni Charmaine at dere-derecho lang itong lumabas ng mansyon. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi pa gurang ang 32 years old. Paliwanag ni Jacob ngunit hindi siya pinakikinggan ng dalaga. Nang makasakay na sila sa kotse ay walang ni isa sa kanila ang gustong magsalita. Pareho silang naiinis sa isa't isa kaya hindi sila nagpapansinan. Isang tunog ng cellphone ang bumasag sa katahimikan ng dalawa. Dahil nagmamaneho si Jacob, ay nutusan niyang dalagang kunin ito sa bag niya. Pakikuha yung phone ko. Malamig niyang utos sa dalaga. Kaagad naman siya nitong sinunod at inabot kay Jacob ang nasabing cellphone na hindi ito tinitingnan. Oh hello Benji, napatawag ka. Hindi alam ni Jacob na aksidente niya palang napindot ang loudspeaker button kaya sa hindi inasahan ay narinig ni Charmaine ang usapan nilang dalawa. Bro, available ka ba mamaya? May bagong pasok daw doon na babae sa club. Virgin bro, pinareserve ko na para sa'yo. Wika ni Benji sa kabilang linya. Hindi malaman ni Jacob ang sasabihin kay Benji dahil katabi niyang dalaga kaya napagpasyahan niyang patayin na lang ang linya. Biglang humaba ang uso ng dalaga sa narinig. Napagtanto niya na baka walang bisa kay Jacob ang planong naisip niya dahil kayang-kaya nga pala nitong kumuha ng babae. Akala niya kasi kapag naibigay na niya kay Jacob, ang kanyang virginity ay mapapaamon na niya ito. Mabuti na lang at hindi niya pa yun naibibigay dahil kung nagkataon ay lalo lang bababa ang tingin sa kanya ni Jacob. Samantala, nang makarating sila sa nasabing mall ay padabog siyang bumaba sa kotse. Hinabol siya ni Jacob para magpaliwanag. Charmaine, it's not what you think. Hindi ko siya inutusan para ikuha ako ng babae. Bakit ka ba nagpapaliwanag? Nagtatanong ba ako? Kung titignan sila ngayon ay wari mong may LQ silang dalawa. Ito kasing babae mukhang nagseselos at ito namang si lalaki, apura ang amo kay babae. Halos pinagtitinginan na sila sa loob ng mall dahil pilit na hinuhuli ni Jacob ang kamay ni Charmaine, ngunit pilit naman itong iniiwas. Feeling ko nahuli ng babae nag-cheat yung lalaki. Wika ni isang babae na daanan nila. Hays, pakipot pa yung babae, ang gwapo na nga ng boyfriend niya eh. Sabi pa ng isa nilang nadaanan. Naisip ni Jacob na bumili ng tiket sa sinihan as peace offering sa dalaga. Persahan niya itong ipinasok sa malamig at madilim na sinihan doon sa may bandang likuran at walang gaanong tao. Dahil sa nakikitang closeness ni Charmaine sa kanyang guro, selos na kaya ang nararamdaman ni Jacob. At si Charmaine, nahulong na rin kaya ang loob niya sa gwapong amo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.